everything that has breath, praise the Lord forever and ever. Amen and amen. Sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him, praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. We will praise you, Lord Jesus. Sing. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him, praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, all the world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the We praise your name, Lord Jesus. We will continue to bless your name, Lord God. We will bless your name, Lord God. Ang bawat season ng aming buhay, kami magpapasalamat at itataas namin ang iyong pangalan. Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in love, still I will say, blessed
be your name. A road marked with suffering, devastating the offering. Blessed be your name. And every blessing You pour out, I'll turn back to praise. When the darkness feels present, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be a glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be a glorious name. Blessed be a glorious name. Blessed be a glorious praise you, Lord God, with all our beings and with all our strength, Lord God. We bless your name. We praise your name, Lord God. May our every heartbeat and may our every breath be praised to you, Lord Jesus. Bless your name, Lord God. Lord, this morning, we offer our lives to you, Lord God. May it be a pleasing sacrifice before you. Katulad ng babae na nagbigay ng napakahalaga, napakamahal na bagay para sa kanya, sa iyong mga paanan. Lord, this morning, ano man po mga bagay na aming pinapahalagahan, Lord Jesus, ang aming buhay, ito po ay aming inaalay na sa inyo, Lord God. May we be used for your glory, Lord Jesus. Here we are, Lord God, as an offering before you, Lord Jesus. We give everything to you, God. This alabaster jar is all I have of worth. I'll break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires in the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering.
continue to be amazed by your works and by who you are, Lord Jesus. You are an awesome God. Kamangha-mangha ka, aming Panginoon. Nothing and no one can compare to you, Lord Jesus. And we will sing of your praises and of your worship this morning. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty
Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang Diyos sa oras na ito. Continue to worship Him. Continue to declare this song as we say that we love our Father in heaven. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na meron po kami, na amin pong nasasambit ng amin pong mga labi kung paano ka namin minamahal, kung paano ka namin iniibig, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa kalayaan na meron po kami, na sa oras na ito, kami ay malayang nakakapagbigay ng aming papuri at ng aming pagsamba sa iyo. Salamat po, Diyos, na ikaw ang sumama sa amin sa mga nakalipas na mga araw. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas, ng biyaya, ng pagpapala, at nag-provide ng lahat ng aming pong pangangailangan. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, walang hanggang pasasalamat ang aming isisigaw sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nag-iwan sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw nagbigay ng lakas, ng biyaya sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pong pag-ibig. Kaya minsan pa, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa aming pong kalagitnaan. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pong pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita. Hayaan po, Panginoon, ang bawat salita mo na mahayag sa aming pong kalagitnaan ay minsan pa, O Diyos, ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasang espiritual upang sa gayon, O Diyos, kami ay patuloy na lumakad, na nagtitiwala at tumaasa sa iyo. Kaya, Ama, salamat po sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming samot dalangin. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. At isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa atin sa araw na ito, na kung saan tayo po ay muling binigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo po ay magpuri at sumamba sa Kanya. At higit sa lahat, muling pagsaluhan ang Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya na katabi kita ngayon. Amen? Di ba? Ang gandang tignan at napakasaya sa ating pong pakiramdam na yung mahal natin sa buhay ay kasama natin ngayon sa bahay panambahan, nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon. Ngayong araw na ito po yung last day ng ating pong prayer and fasting. Amen? Hallelujah! Amen. Sa nakalipas na 6 na araw, tayo ay sinamahan ng ating Panginoon, binigyan ng lakas ng Diyos, ng biyaya ng ating Panginoon, binigyan ng pagkakataon upang tayo ay patuloy na makapanalangin, na makapaglaan ng oras sa Kanyang presensya, makapagbasa at makapag-meditate ng Kanyang mga salita. No? So, sa araw po ng bukas ay pwede nyo nang kainin yung mga gusto nyong kainin. Ano? So, praise God. So, bilang huling araw ng ating pong prayer and fasting, ay nais ko pong muli na kayo po ay dalhin sa salita ng Diyos upang ating pong muling maunawaan at makita sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon kung bakit napakalaga na sa Kanyang mga anak ay sa bawat mananampalataya
ang pananalangin at pag-aayuno? Ano ba ang layunin ng pananalangin at pag-aayuno? Ano ba ang naitutulong nito sa ating pong mga buhay? Ano ba ang nagagawa ng pag-aayuno? Ano ang pagpapasting? Ano ba ang nangyayari pag ikaw at tayo ay nag-aayuno? Ano? Hindi lamang dahil yung iba nga, yes, makakapag-diet na ako. Pero hindi po diet ang dahilan kung bakit kailangan po nating mag-fasting. Sabi naman, yes! Ano? Hindi ko na magagawa yung mga dating nakakapagbigay sa akin ng istorbo. No? Pero, mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito, nais ko pong ipakita sa inyo sa pamagitan ng salita ng Diyos kung bakit ang pananalangin at pag-aayuno ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Isaías, in the book of Isaiah, chapter 58, beginning verse 6 up to verse 12. At sabi po ng salita ng Diyos sa talatang ito, sabing ganon, is not this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry, and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, "Here am I." If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk, and if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you always. Amen? He will satisfy your needs in a sun-scorched land, and will strengthen your frame. You will be like a well watered again, like a spring whose waters never run dry or never fade. Your people will rebuild the ancient ruins, and will rise up the aged old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ito ang pag-aayuno na pinili ko, na palayain ang mga masamang pagkakagapos, nakalagin ang mga lubid ng pamatok, napalayain ang mga dinurog at baliin ang bawat pamatok? Hindi ba ito para ipamahagi ang inyong tinapay sa nagugutom at dalhin ang dukha at walang tahanan sa inyong bahay? Kapag nakakita kayo ng isang taong nakahubad, dapat ninyo siyang bihisan, at hindi nyo dapat itago ang inyong sarili mula sa sarili nyong mga kamag-anak. Pagkatapos, ang inyong liwanag ay magbubukas tulad ng pagsikat ng araw,
at mabilis na panunumbalik ang inyong kagalingan. Pangungunahan kayo ng inyong katuwiran, at ang kalwalhatian ni Yahweh ay maaari ninyong maging bantay sa inyong likuran. Pagkatapos kayo ay tatawag, at si Yahweh ay sasagot. Amen? Kayo ay tatangis para tulungan, at kanyang sasabihin, narito ako. Kung aalisin ninyo mula sa inyong mga sarili ang pamatok, ang nagpaparatang na daliri at ang pananalita ng kasamaan, kung kayo mismo ay nagbibigay para sa nagugutom at tumutugon sa pangangailangan ng nagdurusa, sa gayon ang inyong liwanag ay sisikat sa kadiliman, at ang inyong kadiliman ay magiging katulad sa katanghalian. Kung gaanong patuloy kayong pangungunahan ni Yahweh, at bibigyan kayo ng kasiyahan sa mga rehiyon kung saan walang tubig, at palalakasin niya ang inyong mga buto, kayo ay magiging katulad ng isang nadiligang hardin, at katulad ng isang bukal ng tubig na hindi natutuyuan ng tubig kailanman. At huling talata, ang ilan sa inyo ay muling magtatayo ng mga sinaunang gusali na gumuho. Itatayo ninyo ang mga gumuhong lungsod ng maraming mga salinlahi. Tatawagin kayong ang tagapagkumpuni ng pader, ang tagapadumbalik ng mga lansangan para matirhan. Palakpakan po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Alam nyo, kung inyo pong pinakinggang mabuti ang salita ng Diyos na aking binasa at inyo rin pong binasa, ay makikita po natin dito na ang daming mga benepisyo pag ikaw at ako ay naglaan sa tinatawag na pananalangin at pag-aayuno. Meron pong 4 na bagay na akin pong ibabahagi sa inyo na dapat po nating patuloy na maunawaan sa tuwing tayo po ay nananalangin at nag-aayuno, upang sa gayon ang ating pong ginagawa ay hindi po masasayang. Itong ating pong ginagawang pananalangin at pag-aayuno ay magkakaroon po ng magandang benepisyo at pakinabang sa ating pong buhay, lalo-lalo na sa ating pong mga mananampalataya. Ano? At pagkatapos ko pong sabihin sa inyo itong 4 na ito, ay tayo po'y dadako sa isang napakahalagang pananalangin. At ang pananalangin na ating pong gagawin ay meron pong kasamang prophetic prayer, upang sa ganon, anumang mga tanikala, anumang mga gawa ng kaaway at gawa ng laman na patuloy na umaalipin sa atin, sa araw na ito, sa huling araw ng ating pong pananalangin at pag-aayuno, nakakasigurado po tayo na tayong lahat na nandito, na sama-samang mananalangin mamaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu, lahat tayo ay lalaya at tatanggap ng tunay na kalayaan mula sa ating po Panginoon. At tandaan po natin na ang sino mang pinalaya ni Kristo ay lubusan ng malaya. Amen? Uulitin ko po, ang sino mang pinalaya ni Kristo ay lubusan ng malaya. Okay? So, unang bagay na nais ko pong bigyan po natin ng pansin, dito po sa talatang ating pong binasa, bilang teksto po ng ating pong pag-aaral sa mga oras na ito. Dito po sa verse 6, tingnan po natin ang salita na binitiwan ng ating pong Panginoon. Ito yung mga panahon na ang Diyos ay nangusap kay Propeta Isaías na kanyang ipinapaunawa sa pamamagitan ni Propeta Isaías
na sabihin sa lahat ng mga Israelita noong mga panahon na yon nang sila ay nag-undergo ng tinatawag na pananalangin at pag-aayuno. Sabing ganoon in verse 6, to set the oppressed free and break every yoke. Sa Tagalog, hindi ba ito ang pag-aayuno na pinili ko? Palayain ang mga masamang pagkakagapos, nakalagin ang mga lubid ng pamatok, na palayain ang mga dinurog at baliin ang bawat pamatok. So, makikita po natin sa ating pong pananalangin, unti-unti, nararanasan po natin na merong ginagawang pagpapalaya ang Diyos sa lahat ng tanikala at sa lahat ng bagay na nagpapabigat sa ating pong mga buhay, lalong-lalo na sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Kasapagkat sa tuwing tayo po'y nananalangin at nag-aayuno, ipinapadaloy ng Diyos ang kanyang anointing, ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Because without the power of God, without the help of the Holy Spirit sa ating po mga buhay, hindi po natin kayang manalangin at mag-ayuno ng 7 araw, ng 14 days, ng 21 days. Alam niyo po, ngayong buwan ng Enero, marami pong mga iglesia, lalo-lalo na po sa iba't ibang panig ng ating pong bansa, ay nagdeklara ng tinatawag na prayer and fasting. Tayo po, ang idineklara po natin ay 7 days prayer and fasting. May mga churches po, lalo-lalo na yung mga kasamaan po namin, dito sa Nueva Ecija, nagdeklara po sila ng 14 days fasting. Yung iba naman po ay 21 days fasting. At yung pinakamahaba na ay yung 40 days prayer and fasting. So, makikita po natin, without the help of God and without the enablement of the Holy Spirit sa ating po mga buhay, hindi po natin kaya ito. Dahil ang daming mga bagay ang susupilin po natin, ang daming mga bagay ang isasakripisyo po natin sa ating pong pananalangin at pag-aayuno. Pero habang tayo po'y gumagampan sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, gaya ng sinabi ng Diyos kay Propeta Isaías dito sa talatang ito, ang piniling pag-aayuno daw ng ating pong Panginoon is to break the yoke. Amen? Para sirain ang anumang pamatok, ang anumang nagpapabigat sa atin. Di ba? Di ba pag kayo ay merong baka na ginagamit para mag-araro at gumawa sa inyong mga bukirin o kalabaw sa inyong mga bukirin, para makontrol mo yung kalabaw at yung baka na ginagamit mo sa pag-aararo, anong inilalagay mo sa kanyang leeg? Pamatok. Amen? At itong pamatok na ito, ay hindi po magaan. Kadalasan ito yung mabigat na klase po ng kahoy. At itong kahoy na ilalagay na ito ay matibay. Okay? At pag inilagay mo itong pamatok na ito sa liig ng kalabaw o ng baka, matitimon mo siya, makokontrol mo siya. So, ganun din po sa buhay ng tao. Pag meron po mga pamatok o mga tanikala sa ating po mga buhay, ito'y nagpapabigat po sa atin. Ito'y nagpapahirap po sa atin. At maraming iba't ibang klaseng mga tanikala o pamatok o yoke na nagpapabigat sa atin. Kumbaga, ito'y nagpapahina sa atin para tayo ay mawalan ng pananampalataya, ma-out of focus tayo sa ating pong calling, sa ating panawagan, sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Kaya maraming mga mananampalataya sa ating kapanahunan because of this yoke that burdens them. Nahihirapan sila. Nawawala yung joy nila sa kanilang paglilingkod, sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. Pero isang bagay ang nakakatulong sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, gaya ng sinabi ng Diyos kay Propeta Isaías. Hindi ba't ito yung pag-aayuno na sinasabi ko sa inyo is to break the yoke that burdens you.
upang sirain, wasakin ang anumang pamatok na nagpapahirap at nagpapabigat sa inyo. Amen? At alam niyo po, kung talagang sumunod po kayo sa idiniklara po nating prayer and fasting, meron po talagang nangyayaring pagsisira ng anumang mga kabigatan sa ating po mga buhay. Amen? Yung dati, malungkot ka dahil sa inaharap mo sa nangyayari sa ating kapanahunan. Kung ikaw ay magsasaka at yung bukid mo hindi mo nasaka ngayon, di ba sobrang lungkot ang nararamdaman mo? Sobrang pag-aalala ang nararanasan mo. Dahil napuputol yung provision na kailangan na ibibigay at ipuprovide ng iyong bukirin. Pero dahil sa tagtuyot ngayon, dahil kulang sa tubig, hindi madadaluyan ng tubig ang bukid mo, hindi mo masasaka. Pero yung bagay na yon, yung sitwasyon na yon, yun ang nagbibigay sa iyo ngayon ng lungkot, ng pag-aalala. Pero dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay nananalangin sa ating Panginoon, at itong bagay na ito ay inilagak mo sa paanan ng ating Panginoon sa iyong pananalangin at pag-aayuno, di ba? Yung lungkot na meron ka, pinalitan ng kapayapaan ng Diyos. Yung lungkot na meron ka, pinalitan ng pag-asa ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil may mga bagay na hindi pwede, hindi obra, pero pag ipinagkatiwala natin sa Diyos, merong breakthrough na mangyayari. Merong himala na mangyayari. May mga pinto ang bubuksan ng ating pong Panginoon. Amen? Maraming makakalaya. At yun ang nangyayari sa atin. Pangalawa na dahilan why prayer and fasting ay napakahalaga. In verse 7, sabing ganon, ano raw yung pag-aayuno na dinisenyo ng Diyos noong mga panahon na iyon? Is it not to share your food with the hungry? Hindi ba ito para ipamahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin ang dukha sa walang tahanan sa inyong bahay? Para bagang sinasabi ng ating pong Panginoon na tayo mga kanyang tinawag at bawat mananampalataya, God expected us to fast. Hindi expect ng Diyos ang bawat isa sa atin na tayo ay mag-ayuno. Hindi expect ng Diyos na tayo ay manalangin. Pero wag natin din kakalimutan. Dahil merong sinasabi po ang Biblia na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Okay? God wants us also to be generous to other people. Ibig sabihin, huwag tayong magbulag-bulagan sa mga taong nangangailangan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa mga taong humihingi ng tulong. Ibig sabihin, maging sa panahon ng ating pong pananalangin at pag-aayuno, huwag nating kakalimutan na merong parte pa ng buhay po natin bilang isang mananampalataya ay yung huwag tayong makakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Amen? Hindi lamang ang Diyos ay nag-i-expect sa ating pong tithes and offerings, kundi kailangan din nating i-meet ang needs ng ibang tao. Pero minsan, meron tayong ganitong klaseng mga ugali. Paano ako tutulong? Ako nga nangangailangan ng tulong. Di ba? Bakit ko siya tutulungan? Kung ako nga, sapat-sapat lang itong meron ako. Alam nyo kapatid,
ang pagtulong ay walang pinipiling oras at walang pinipiling panahon. Ang pagtulong ay hindi nakadepende sa sitwasyon natin o sa kondisyon po natin. Alam niyo po, kung ang Diyos ay pipili lamang ng kanyang mga tutulungan noong unang panahon, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Hindi lahat ng tao ay makakaranas ng kaganapan ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Hindi lahat ng tao ay makakaranas ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lahat ay makakaranas ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at malinis sila sa kanilang karumihan. Pero ang Diyos ay hindi nagtangi. Hindi nga niya ipinagkait ang kanyang anak. Nung nakita niya yung pangangailangan ng sangkatauhan, hindi siya nagdalawang isip at ang nakikita niyang solusyon lamang para maisalba ang kanyang mga nilalang ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. When God saw the needs, ano ang kanyang ginawa? He gave His Son, Jesus. Amen? So, ganun din po tayo. Huwag tayong magbulag-bulagan. At huwag tayong magbingi-bingihan. Pag nakita po natin yung pangangailangan, tayo na po yung magpusa. Dahil tandaan po natin ang prinsipyo ng Diyos. Kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. Kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, yun din ang gagawin sa iyo. At tandaan po natin, wala mang kakayanan ang tao para pasubalitan ka. Pero merong isang Diyos na kaya-kaya kang pagpalain. Merong isang Diyos na magbibigay sa iyo ng gantimpala at ng reward. Amen? In Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Sabi po dito, sabi ganon sa Tagalog, pag-ingatan ninyo na hindi ninyo gawin ang inyong mga gawain ng katwiran o pagtulong sa harap ng mga tao upang makita nila ito. Kung hindi, ay wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa Ama na nasa langit. In verse 2, kung magbibigay ka ng limos, huwag mong patunugin ang iyong trompeta para sa iyong sarili tulad ng ginagawa ng mga mapagpanggap sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sumakanila ang papuri ng mga tao. Totoo itong sasabihin ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. At sa lahat ng mga tutulong at aabot sa mga nangangailangan, sabi ganon sa verse 3. Ngunit kung magbibigay ka ng mga tulong o limos, huwag mong hayaang malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maibigay mo ng lihim ang iyong handog, at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ang gagantimpala sa iyo. Amen? Sino raw ang maggagantimpala? Sino ang magbibigay sa iyo ng reward? Ang Diyos. Amen? Tandaan po natin, wala yan sa laki. Wala yan sa dami ng itutulong mo. Basta ikaw ay taos-puso na ikaw ay handang tumulong at abutin ang anumang at sinumang nangangailangan. Amen? Dahil ang bawat pag-abot natin sa mga nangangailangan, sa bawat pagtulong po natin, alam niyo ba na merong sinabi ang ating pong Panginoong Hesus
pag ito'y naunawaan nating maigi, mag-i-enjoy po tayo na aabot at tutulong sa mga taong nangangailangan. In Matthew chapter 25, verse 35, sabi ni Jesus, "For I was hungry, and you give me food. I was thirsty, and you give me drink. I was a stranger, and you took me in." Ito yung mga pananalita ni Jesus sa kanyang mga alagad na sabi ni Jesus, "Nung ako ay nagutom, binigyan mo ako ng pagkain para makain. Nung ako ay nauuhaw, binigyan mo ako ng tubig na maiinom. At nung ako'y walang matuluyan, binuksan mo ang iyong tahanan upang ako ay patuloyin." Amen? So, ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa iyong buhay na tulungan, lalong-lalo na yung mga taong nagugutom at binigyan mo sila ng pagkain, parang ito'y ginawa mo na sa Diyos. Amen? At yung taong sa tingin mo ay nauuhaw at humingi ng tubig, lalong-lalo na kung ibinigay mong tubig ay yung malamig pa. Amen? Sabing ganon, ito'y ginawa mo sa ating pong Panginoon. Lalo-lalo na yung mga taong galing sa malayong lugar, napunta sa ating lugar na walang matutuluyan, na sa tingin mo naman ay maayos na tao, hindi ka gagawan ng masama. Binuksan mo ang pintuan ng iyong tahanan at pinatuloy mo. Sabing ganon, ito'y ginawa mo sa Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, anumang bagay na ginawa mo sa iyong kapwa, maliit man yan o malaki, konti man yan o marami, yan ay ginawa mo sa Diyos at ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Amen? Meron pa nga sinabi si Jesus nung ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan. Amen? Nung wala akong maisuot, binigyan niyo ako ng damit na maisusuot. Grabe. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, merong binabago ang Diyos sa ating pong buhay. Yung dati, tayo ay makasarili, puro sarili lamang natin ang ating iniisip at tinitignan. Pero dahil naunawaan natin ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos, ganito pa lang dapat na maging buhay po natin. Ganito pa lang maging lifestyle po natin as a believer and followers of Jesus. Alam niyo ba, yung pagtulong natin sa ating kapwa ito'y bunga lamang ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil tandaan po natin, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na ang nilalang. Yung dating madamot ay hindi na madamot. Yung dating makasarili ay hindi na makasarili. Nagkakaroon na siya ng pasanin at malasakit sa kanyang kapwa. Kaya nga ang challenge ko po sa bawat isa po sa atin, maging sa aking sarili, pagkatapos ng ating pong pananalangin at pag-aayuno, especially this coming week, magsimula tayong magpakita at magpadama ng kabutihan at handang tumulong
sa mga taong, higit sa lahat, sa mga taong nangangailangan. Pastor, gawat ngayon. Pastor, meron pong food shortage ngayon. Alam niyo ho ba, yan ang mas mainam na panahon na dapat tayong mga mananampalataya ay kumilos at gumalaw, umabot, tumulong, magmalasakit, gumawa ng mabuti. Bakit? Sabi ganon. Ano? Anong sabi ng salita ng Diyos? Dito, pag ginawa daw natin ang mga bagay nito, then your light will break forth like the dawn. Doon makikita na tayo mga mananampalataya nagliliwanag. Dahil sa ating pag-abot, dahil sa ating pagtulong sa ating pong kapwa. Pangatlo, na patuloy po nating dapat tandaan sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, lalo-lalo na sa talatang ito. In verse 12, sabi ganon, your people will reveal the ancient ruins, will rise up the age-old foundation. Kung atin pong titignan, sa passage na ito, ang tinatawag na rebuilding ancient ruins ay patungkol po sa mga pamilya. Age-old foundation. Na sa buhay po natin bilang mananampalataya, walang ibang pwedeng tumayo para i-restore, i-rebuild ang mga tahanan at mga pamilyang nasira ng gawa ng kaaway, ng galit, ng puot, ng selos, ng pagkamasarili, ng pagkakanya-kanya. We as a believer who commit ourselves to prayer and fasting, we are the one na dapat tumayo to stand in the gap. Amen? Hayaan natin na tayo gamitin ng Diyos, na i-restore natin, i-rebuild natin yung bawat pamilya na nung una ay masaya, nung una ay matibay, nung una magandang relasyon. Amen? Na dati nagkakaisa, nagmamahalan, merong pagtutulungan, merong malasakit na nangyayari. Pero hindi maiwasan dahil sa pagbabago ng panahon at pagbabago ng tao. At dahil sa pangyayari sa ating kapaligiran, maraming mga pamilya ang nawasak at nasira. And this is the word of God is saying to us this morning. Be a restorer of walls. In Isaiah chapter 61, verse 4, sabi ganon, muli nilang itatayo ang mga sinaunang lugar na gumuho, panunumbalikin nila ang mga dating pinabayaan, panunumbalikin nila ang mga gumuhong lungsod, ang mga kasiraan mula sa maraming naunang salinlahi. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, kasi tinawag tayo as a restorer, dapat we are willing to arise. Amen?
We are willing to stand up. We need to be powerful. We need to come to the scene. Ibig sabihin, hindi natin sinasawalang bahala ang anumang mga pangyayari at anumang kaganapan. To be established and to endure and to be fixed. To set up or to erect. Dapat tayo yung tumatayo. Tayo yung nagtitindig na mga nasirang mga relasyon, na mga nasirang pamilya, na mga nasirang mga bagay. Mga pananampalatayang nanghihina at nanlalamig. At mamaya po, isasama po natin sa ating pong pananalangin ang mga bagay na ito. At pang-apat, na dapat po natin bigyan pansin sa talatang ito in verse 11. Sabi ganon, He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Sabi ganon, kung ating pong titignan maigi at uunawain maigi, God promised to satisfy our needs in a drought. Na maging sa panahon ng tagtuyot, maging sa panahon ng taggutom, ipoprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka magkukulang. Kahit hindi ka nakapagtanim ngayon, dahil walang daloy ng tubig ang iyong bukid, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, hindi lamang yung bukurin mo ang magsusupply ng iyong pangangailangan. Marami pang way ang Diyos para maranasan mo ang kanyang provision sa iyong buhay. Nawalan ka ng trabaho, hindi ka magugutom. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil maraming kapamaraanan ng Diyos para maranasan mo ang kanyang provision. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Pangako ng Diyos, God promised to satisfy our needs in a drought and strengthen our frame. Ibig sabihin, hindi ka manghihina. Hindi ka papayat. Amen? He will sustain you. Maging sa panahon ng kahirapan, sabi nga, laging sinasabi ng ating Pangulo at ng ibang mga leader sa iba't ibang bansa na meron pong food shortage na nangyayari dahil po sa panahon na meron po tayo. Kaya po yung bansang India, hindi na po mag-i-export ng kanilang mga bigas. Pati yung Thailand, pati yung Vietnam. Bakit? Kasi kailangan muna yung supply nila, yung produce nila ay para lang sa kanila. Kaya makikita nyo, hindi lamang po sa Pilipinas nagtaas ang presyo ng bigas. Maging, alam nyo po, sa Malaysia, ang presyo po ng bigas, nagulat po ako. Dahil umabot po ng halos 200 piso isang kilo. Amen? Tayo, 50 mahigit, nagre-reklamo na tayo. Sige, pumunta kayo ng Malaysia para maranasan nyo yung taas ng presyo ng bigas. Hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Dahil pangako niya na kahit sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng taggutom, ipuprovide ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Naalala niyo po, nung nagkaroon ng tagtuyot, walang ulan na pumatak ng 3 taon nung panahon ni Joseph. Pero inihanda ng Diyos lahat. Naging gobernador, tagapamahala ng lahat ng pagkain sa bayan ng Ehipto si Joseph. Pero nung dumating ang tagtuyot at taggutom, nagutom ba ang buong sambayanan ni Joseph? Hindi. Nag-provide ang Diyos. Merong way na ginamit ang ating pong Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid,
merong gagawin ng Diyos na kapamaraanan para maranasan mo ang kanyang provisyon. Amen? Hallelujah! Alam nyo, marami po sa atin, maging noong nakarang taon, pinanghinaan tayo ng loob dahil last year naranasan na natin itong ganitong klaseng panahon at sitwasyon na meron po tayo. Marami sa atin physically na worn out po tayo. Physically pinanghinaan tayo. No? At hindi lamang po physically, spiritually, emotionally, grabe yung naranasan po natin. At higit sa lahat, marami po sa atin last year, even financially, nakaranas tayo ng tagtuyot. Pero, anong naranasan mo nung matapos ang taon ng 2023? Itinawid ka ng Diyos. Amen? Kung nakayang itawid ka ng Diyos nung taon ng 2023, kayang-kaya kang itawid ng Diyos itong taon ng 2024. Amen. Bakit ka nag-aalala? Amen? Bakit ka natatakot? Amen? Alam niyo ba na hindi takot ang ibinigay sa atin ng Diyos? Meron tayong pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya na yun na magsusustain sa atin. Don't allow fear to overcome your faith. Bagkus, hayaan mo na yung pananampalataya mo ang mag-overcome sa anumang takot na meron ka sa iyong hinaharap itong taon ng 2024. At alam nyo ba, through this word na meron po tayo sa pamamagitan ng talatang ito, merong pangako ang Diyos sa bawat isa. At handa nyo bang tanggapin ang itong word na ito? At ito yung word na sinasabi ng salita ng Diyos. That in this year of 2024, God will make us as a well-watered garden. Hallelujah. Ulitin ko. God will make us a well-watered garden. Ibig sabihin, kahit sa panahon ng tagtuyot, ikaw ay mayintulad sa isang hardin na hindi nagkukulang ng supply ng tubig. Ibig sabihin, sa panahon na sinasabi ng karamihan, tagirap, hindi mo mararanasan ang kahirapan. Mararanasan mo pa rin ang provisyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Di tayo matutuyuan. Amen? Naniniwala ba kayo? Yung ATM mo, hindi matutuyuan yan. Hindi magsisiro balance yan. Tuwing pupunta ka sa ATM machine, merong lalabas na pera. Hindi tayo matutuyuan. Yun ang pangako ng Diyos. You will make us as a well-watered garden again, Lord, for this year 2024. Pagpapalain tayo ng Diyos. Basta ito ang dapat nating gawin. Patuloy lang tayong panghawakan ang pangako at salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? At ibibigay ko ulit ang paborito kong verse sa inyo. Psalms chapter 1, verse 2 and 3. Amen? Pag ito'y talaga naman nagmanifest sa buhay po natin, may i-enjoy natin ang buhay po natin. Anong sabi po dyan? Psalms chapter 1, verse 2 and 3. But whose delight is in the law of the Lord. Ano ang delight mo, kapatid? Saan mo inilalagak ang iyong sarili? Sa mga material na bagay, kaya ka nag-aalala. Kaya ka natatakot. Amen? Kaya ka nalulungkot. Because you delight yourself to own material things. Pero sabi nga noon, but
His delight is in the law of the Lord. Saan daw? Sa salita ng Diyos, sa pangako ng ating Panginoon. And He meditates on His law day and night. Kanya raw pinagbubulay-bulayan ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, araw at gabi. Gusto mong makalaya sa anumang takot at pag-aalala? Huwag mong pagbulay-bulayan ang problema mo. Huwag mong pagbulay-bulayan yung katabi mo ngayon. Magbibigay lamang sa iyo yan ng problema. Ang pagbulay-bulayan mo ay ang salita ng Diyos. Sabi ganon, pag ang salita ng Diyos ang pinagbulay-bulayan mo araw at gabi, that person, and who's that person? We. Ikaw, ako. And that person, sabing ganon, is like a tree planted by streams of water. Saan daw siya nakatayo? Saan daw siya naitanim? Saan siya tumubo? Saan siya nakalagay? Sa isang tuyo na kaputatan? Sa isang ilog na walang tubig? Sa isang lugar na walang balong? Hindi, sabi nga noon, that person is like a tree planted by the streams of water. Sa isang batisan, sa isang ilog, sa isang lugar na dumadaloy ang tubig. Amen? And then sabi nga, which yield its fruit in season. At dahil siya dinadaluyan ng supply ng tubig, siya ay mamumunga sa kapanahunan. Tignan niyo po ang taong ang pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, hindi ngawa ng ngawa, hindi reklamo ng reklamo. Ang pinagbubulay-bulayan niya ay salita ng Diyos, ito yung tao na makakaranas ng probisyon ng Diyos, ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, ng pagpapala ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Panginoon, at dahil hindi siya pinabayaan ng Diyos, isinupply ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Naranasan niya ang probisyon ng ating Panginoon, naranasan niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Ano ang gagawin niya? Hindi reklamo, magpupuri siya sa ating Panginoon. Amen? So, be like the tree. And then sabi, and whose leaf does not wither, hindi raw nalalanta, natutuyo ang kanyang mga dahon. At itong maganda, and whatever he do, he shall prosper. Ano raw ang kanyang gagawin? Siya ay magtatagumpay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, magtatagumpay ka. Ano man ang gagawin mo, magtatagumpay ka sa year 2024. Magtatayo ka ng business, magtatagumpay ka. Magkakaroon ka ng trabaho, magtatagumpay ka sa iyong trabaho. Sa iyong pag-aaral, magtatagumpay ka. Amen! Hallelujah! Amen. And lastly, in verse 9, at ang pangako ng Diyos, then you will call, and the Lord will answer. Pag ikaw daw ay tumawag, sino ang sasagot? Si Abay? Yung kapitbahay mo? Si Bombay? When you call, and God will answer you. Hallelujah! Pag tayo daw tumawag, tayo ay pakikinggan ng Diyos.
Pag tayo'y humingi, tayo'y bibigyan ng Diyos. Pag tayo'y kumatok, ang pintuan ay kanyang pagbubuksan. Pag tayo'y naghanap ng masinsinan, makakasumpong tayo. Masusumpungan natin ang Diyos. At pag nasumpungan natin ang Diyos, kapatid, nasa atin na ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? Hallelujah! Bakit ka nag-aalala? Bakit ka natatakot? Magtiwala lamang sa Diyos. Kaya nga sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid, sa ating pong pananalangin, gaya ng sinabi po ng verse 9, then you will call and the Lord will answer. Ang sabi pa nga ng salita dito, when they will call me, I will say, here am I. Here am I. Amen? Ang Diyos ang nagsabi. At dahil ang Diyos ang nagsabi ng pangakong ito, ito'y mangyayari. Dahil walang sinabi ang ating Panginoon na hindi nangyari. Dahil ang Diyos na nangako ay hindi sinungaling. Siya ang Diyos na tapat at kanyang sinusunod at ginagawa ang kanyang sinasabi. Amen? Ang Diyos natin, pag nangako, ginagawa niya. Kaya sa ating pong paglapit sa oras na ito, magkaroon tayo ng iisang attitude sa paglapit po natin sa Kanya. Na tayo lalapit sa Hari ng mga hari at Diyos na mga Diyos, sa Diyos na makapangyarihan, na ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng Diyos. Meron pong sinabi ang salita ng Diyos bago po tayo tumayo at bago tayo manalangin. Sabi po ng salita ng Diyos, pag kayo humingi at hiningi nyo ito sa aking pangalan, anuman ang inyong hilingin, ito'y pagkakaloob ko. At kaninong pangalan daw? In the name of Jesus. Sa ating pong paglapit sa Diyos, pwede ba natin sama-samang awitin ang awiting ito? That there's power in the name of Jesus. Amen? That there's power in the name of Jesus. Because in the name of Jesus, every yoke will be broken. In the name of Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay masisira at mawawasak. Hallelujah. Sige po, tayo po tumayo. At tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Sa ating pong paglapit sa Diyos, sa ating pong pananalangin. Bilang bahagi ng ating pong pananalangin at pag-aayuno, napakaraming mga bagay na atin pong idideklara sa mga oras na ito. At gaya ng talatang atin pong pinagsaluhan at pinag-aralan, maraming mga bagay na wawasakin at sisirain ng Diyos. At maraming ire-restore ang Diyos sa bawat iba't ibang aspeto ng ating pong mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there's peace within your presence. Sige po, buksan po natin ang ating mga labi. And let us declare the power of this word. And I just want to speak the name of Jesus Yes, Lord. to every
dark addiction starts to break. Hallelujah. Declaring there's hope and there is freedom. Hallelujah. I speak Jesus. Hallelujah. Yes. Your name is power. Your name is healing. Hallelujah. Your name is love. Yes, open your mouth and declare this word. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to sing the name of Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Yes, we speak the name of Jesus. And all our fears We declare the name of Jesus. to every soul captive by depression. I speak Jesus. Hallelujah. May nangyayari na sa ating kalagitnaan. May nangyayari na sa iyong sitwasyon. Continue to declare this word. Hallelujah. There is power in that name, the name of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Continue to sing. There is power in the name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Habang sinasambit mo ang salitang iyang kapatid, meron ang nangyayari sa iyong sitwasyon, sa iyong kalalagayan, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong kalalagayan, maging sa iyong karamdaman. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah. Panginoon, salamat po Diyos. Na tunay nga Panginoon, ang pangalan ng iyong anak na si Jesus ay higit sa lahat ng pangalan. Na ang pangalang Jesus, ayon sa iyong salita, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa kanyang pangalan, lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Diyos. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. At alam mo, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami ay nag-commit sa prayer and fasting. Dahil nais namin, Panginoon, na ilagak ang aming tinig sa iyo. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakikinig, hindi ka bingi. Dahil Ikaw ang Diyos na nagsabi na pag kami ay tumawag, kami ay iyong pakikinggan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito po, Panginoon, aming dalangin that you will revive us spiritually, O God. Increase our faith, Lord, especially this year of 2024. Lord, iparanas mo sa amin, O Diyos, yung breakthroughs upon breakthroughs, Father God, sa amin pong mga buhay.
Dalangin din namin, Panginoon, na iyong iligtas ang bawat miyembro ng aming pong pamilya na wala pang pagkakilala sa iyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa amin pong paglapit sa iyo sa mga oras na ito, bigyan mo ng kalakasan ang aming mga pisikal na pangangatawan. I-provide mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, O Diyos, dalangin din po namin na sa panahon na meron kami ngayon, meron kaming mga hanap buhay, meron kaming mga negosyo, meron kaming mga trabaho na naapektuhan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, we pray, O God, na iyong pagpalain ang aming mga negosyo, ang aming mga hanap buhay, at maging ang aming trabaho, O Diyos. Lord, we pray for your anointing. We pray for your provision, Father God. Hindi lamang sa aming mga buhay at sa bawat miyembro ng aming pong pamilya. But Lord, we pray for your provision also, Father God, for this ministry, O God. He is Sovereign Church, Likab, and even to His Sovereign Church, Pangasinan. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong provision. Huwag mong pagkukulangin ang iyong gawain. Lord, dalangin din po namin sa oras na ito. Lord, we pray restoration of marriages, O God. Mga nasirang mga relasyon ng mag-asawa. Ama, naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kayang-kayang ayusin ang mga bagay na ito. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng karunungan sa aming patuloy na paglakad sa iyo at pagtugon sa iyong panawagan sa aming mga buhay sa taon ng 2024. Lord, we pray for wisdom, Father God, sa lahat ng mga estudyante. Sila man ay nasa elementarya, Panginoon, high school, senior high, o maging sa kolehiyo. Lord, we pray for every student, O God. Nagawaran mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, we pray also for direction. Lord, ituro mo sa amin yung mga tamang daan, tamang desisyon na dapat namin gagawin sa amin pong mga buhay. At sa oras ting ito po, Panginoon, namin pong dalangin na iyong wasakin, sirain ang anumang gawa ng kaaway sa amin pong mga buhay. Anumang mga bagay na nagpapabigat, O Lord, lungkot. Lord, amin pong dalangin na ito'y wasakin mo at palitan mo ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Takot, alisin mo at wasakin mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At palitan mo ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At higit sa lahat na kami ay patuloy na maglagak ng aming pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, anumang gawa na hindi ka lugod-lugod sa iyo, gawa ng laman, Lord, aming dalangin na yung wasakin at sirain sa pangalan ni Jesus. Tanikala ng sakit at karamdaman, Lord, in the name of Jesus, we declare and we release your healing power, O God, sa bawat katawan ng iyong mga anak, in the name of Jesus. Anumang parte ng kanilang katawan na merong sakit at karamdaman, we speak healing, O God. We speak deliverance from this sickness and diseases, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. At sa oras ting ito, Father God, amin ding dalangin, O Diyos, ang lahat ng individual, Panginoon, na nasa tanikala ng gawa ng kaaway. Every works of evil spirit, O God, sa kanilang mga buhay ay aming sinisira, winawasak in the name of Jesus. Amin itong pinuputol sa hanggang sa kaugat-ugatan in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabasakanda Rababayede. Salamat, Panginoon. Hatayaan mo, Panginoon, ng bawat isang nandito na iyong pinalaya, iyong pinagpala, iyong, Lord, binigyan ng karunungan at iyong sasamahan sa kanilang paglakad. Lord, sa oras na ito, aming dalangin, O Diyos, na patuloy na ipadaloy mo
ang pagbaba ng iyong kapangyarihan at higit sa lahat, Panginoon, ng iyong kalwalhatian sa kanilang mga buhay. Because you said in your words, O God, that your light will break forth like the dawn, and your glory will be our rear guard. Lord, salamat po, Panginoon. At sa oras ding ito, Panginoon, namin pong patuloy na dalangin ang pinakapundasyon ng bawat samahan. Lord, ang pag-ibig na galing sa iyo. Ang pundasyon ng bawat relasyon. Lord, dalangin po namin na ipadaloy mo ang espiritu ng pagmamahalan sa bawat isa. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, ay kayang-kaya niyang takpan ang laksa-laksang kasalanan. Ama, salamat po, Diyos. Anumang kahinaan ng aming kapartner, anumang kahinaan ng aming kaibigan, anumang kahinaan ng aming kapwa, hindi na namin yun titignan, Panginoon. Bagkus, Lord, hayaan mo ng bawat isa po sa amin ay maging instrumento na maging daluyan ng iyong pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito po, Panginoon, amin ding itinatayo, Father God, sa iyong harapan ang pagiging matatag ng bawat pamilya, ng bawat negosyo, ng bawat ministry, ng bawat iglesia, at maging ng aming pong mga trabaho, Panginoon. Lord, maging ang pag-aaral ng bawat estudyante. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito, Diyos, ay aming idinudulog sa iyo, na iyong patibayin, iyong patatagin, na walang anumang pagsubok at problema na dumating ang pwedeng mo yung magpahina at mangwasak nito po, Panginoon. Ama, in the name of Jesus, we speak, Father God, for your blessing, Father God, sa bawat bagay na ito, Diyos. Our family, our business, our ministry, at maging ang aming pong mga trabaho, Panginoon. Ama, sa oras ding ito, Father God, kami ay lubos na nagpapasalamat na tunay nga, Panginoon, sa taon ng 2024. Hindi lamang mo bibigyan ng kasagutan ang lahat ng aming pong mga panalangin, kundi higit sa lahat, Panginoon, iyong ipuprovide ang lahat ng aming pong pangangailangan. At Lord, sa taong ito ng 2024, kami po'y naniniwala, O Diyos, na walang maghihirap na mga anak mo, Father God. Walang magkukulang. Lahat ng kanilang pangangailangan, maging sa pinakakalit-liit ang pangangailangan ng iyong mga anak, ay iyong ipuprovide, Panginoon. Lord, ang bawat isa, O Diyos, ay iyong pagpapalain. Hindi lamang sila, O Diyos, kundi ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kaya, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, buksan mo ang durunghawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa oras na ito, in the name of Jesus. Aming sinisira, winawasak ang anumang kawalan in Jesus' name. Ang kapangyarihan ng pagkakabaon sa utang ay aming winawasak at sinisira sa pangalan ni Jesus. Aming sinisira at winawasak ang kapangyarihan ng kahirapan in the name of Jesus. We break your power right now and we release the provision of God. Hallelujah. Mga negosyo, Panginoon, ay iyong pagpapalain. In the name of Jesus. Walang negosyo ang iyong mga anak na malulugi. Lahat ay pagpapalain mo. Magmumultiply, mag-i-increase in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
At sa oras ding ito, Father God, na hindi lamang kami ay iyong pagpapalain, iingatan, sasamahan, kakalingain, at bibigyan ng malulusog at malalakas na pangangatawan. Kundi Lord, hayaan mo, Father God, na sa taong ito ng 2024, kami ay sama-samang maglilingkod sa iyo. O God, aabot ng maraming kaluluwa. O Lord, na maging daluyan na iyong pagpapala, maging asin at ilaw. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray and I declare, Father God, anointing upon anointing, Lord, to your people. Salamat po, Diyos. At sa oras na ito, Father God, patuloy din naming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aming pong mga plano sa taong ito ng 2024. Dahil naniniwala po kami, Ama, dahil yun ang sinasabi ng iyong salita in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Panginoon, sa oras na ito, aming pinagkakatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. At naniniwala po kami, Ama, hindi mo lamang itutumpak ang lahat ng aming mga plano at lakarin, kundi ito'y bibigyan mo ng katagumpayan. Lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay, Panginoon. Lahat ng aming paplanuhin ay magtatagumpay at mangyayari dahil ito'y pinagkatiwala namin sa iyo. Ama, minsan pa pagpatuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak, at dalangin namin, O Diyos, na merong bukas na kalangitan ang aming pong mararanasan mula sa araw na ito at sa susunod pang mga araw, linggo at buwan ng aming pong mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po